Right, so magandang umaga sa lahat ng mga believers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc GG Sunga. Alright, so tamang level ng paghahanda sa pagre-retiro. Napilitan po ako ngayong i-vlog to. Marami na tayong actually videos na ginawa about retirement, preparation for retirement. Pero gusto ko siyang ulitin ngayon at nilagyan ko siya ng level. Kasi meron ako nakikita ngayon sa FB na, naganda sa retirement. So, that's good. Tama naman po yung mga sinishare nila. Pero dahil may kakaiba po tayong mindset and I'm a wealth coach, so it's important na ngayon pa lang, you are starting to build your wealth pa-retire. Kasi yung iba pong natuturo sa atin, yung iba naririnig natin, napapanood natin, first level lang siya ng pagre-retiro. At akala natin, yun na yung tunay na paghahanda. So ayoko lang, basically, as a wealth coach, ayoko po kayo maligaw. Ayoko pong kulang yung nakuha nating info. Tama po yun, yung mga sinasabi sa atin. Pero parang kulang, okay? Because when you retire, pag nag-retire ka po, kung magkano yung gastos mo ngayon, I think you have to triple that. Because of our health condition and other expenses. Kasi marami tayong bagay na hindi na natin pwedeng gawin when we retire, when we get old. So, for example, ako in my case, so ayoko na mag-drive when I'm 60, yan. So, pag 60 ako, so kailangan may driver ako, may personal assistant, may isang technical assistant doing kasi mag-work pa rin tayo, mag-vlog pa rin tayo eh. And meron tayong nurse. So, 4. So, ganyan kalaki yung, ngayon, 2 lang, pwede na ako na yung driver, tapos may isa lang ako nurse o assistant, so okay na ako. Pero, time will come, hindi na pwede yan. So, ganun po yung mangyayari sa atin when we retire. So, ngayon, vitamin B complex na iniinom ko, pagdating ng 60, marami na tayong inumin, di ba? So, ngayon, konti lang check-up natin. Pag nag-retire tayo, weekly, baka nagpapacheck tayo. So, it's important that you need to build your wealth. So, you start building your wealth now, alright? For your retirement. Okay? So, simulan natin. Meron pong 4 na level yan. 4 levels ng paghahanda sa retirement. Okay? Mali po yung, o kulang, yung sinasabi ng mga nakikita natin. Okay? Manag po sa picture poster. So, kulang po siya. So, kasi ganito po. Ang unang level na pinapakita nila sa atin, yung pag-iipon. Ipon. Okay? Pag-iipon. 20%, 30%, 40%. So, ilang percent may ginagawa mo? Okay? So, nasa first stage ka pa lang. First pa lang siya. And most of the people, pagka may ipon na, they stop from there. Humihinto na sila. Sasabihin nila, nag-ipon ako ng 1,000 per month, pang retirement ko siya. That's wrong. Hindi po siya mali actually. Kulang. What will happen to your 1,000 a month? 1,000 a month, sa pagdating ng 1 year, meron kang 12,000. What are you going to do with that 12,000? 5 years ka nag-iipon, so 50, kulang. Di ba? Kulang yun sa mga expenses natin. So, pag nag-ipon ka, when you save money, this is the first step. Don't stop from there. Alright? So, it's good, at least meron kang simula. Okay? Lahat naman na may nagkaroon ng negosyo, yumaman, nagsimula sa pag-iipon. Alright? So, save money. That's first, alright? But, meron siyang second level. Okay? Ang second level niya, ito. Narinig na rin naman natin na ginagawa nila, investment. That's good, alright? So, pero meron ding mali or meron ding kulang sa investment na sinasabi nila. So, most of the people na prepare for retirement, basta nag-i-invest lang sila. So, may kulang pa din po doon. Hindi ka lang basta nag-i-invest. Ang investment mo, dapat may kasama po siya for health and hospitalization. Magkaiba po yan ha. Kasi ang health, minsan, check up lang yan, di ba? Pa-blood cam, pa-treadmill stress test. So, yan, nag-test tayo dyan last week. Okay? And yung pag na-confine ka, hospitalization. So itong dalawa na to, kailangan sinasama natin sa investment. It's not enough na nag-invest ka. Diba? Nag-invest ka, for example, sa stock market. So it's okay. I'm an advocate of such investment. Okay? So sinasabi ko nga po sa mga GDbers natin, you try investment. Like ako, nagdagdag ako ngayon, last week lang sa Sun Life Index Fund. Kasi kinausap ko yung si Sir Jason. Hi Sir Jason.
kumikita po yan ng an average of 10% per annum. So, not bad, di ba? Pahinga po tayo. Puso natin. So, kung yung pera mo ay kumikita ng at least 10% per annum, so, hindi na masama, di ba? An average. So, isa yan sa mga targets ko ngayon. So, sige, sabi ko kaya, Sir Jason, dyan na muna ako mag-invest ngayon ng 40% ng income natin sa Sun Life Index Fund. Alright? So, pero, yung health hospitalization, paano siya? Okay? Ako, paano ako nagpi-prepare? I'm preparing for, sa health natin, hindi lang basta investment, pumili ako ng investment na may health insurance. So, I go to IMG Kaiser. Kaya nag-IMG Kaiser ako. Because, alam ko, nakikita ko, ang needs natin, ang needs ko, okay, natin magre-retire. Pagdating ng panahon, lagi tayo mag-check up, punta kay doctor. So, dala mo na lang yung card mo. Like ngayon, meron kaming card sa company namin. Salamat sa aming president for giving us that card. So, every time na pupunta kami sa mga hospital, dala-dala mo lang yung card, check up, kung ano man yan. So, wala kayong binabayaran. So, yun dapat natin nakaray doon sa investment. Hindi basta nag-invest ka lang. Doon hindi nag-invest ako eh. Ito, binigay ko, kikita doon pera ko na 8% per annum. Kulang. Kulang siya dito sa health insurance. So, dapat meron ka po na IMG Kaiser. Alright? So, kung paano, Doc, paano ba magkaroon yan? Message mo ko, 0939-5254-311. I will connect you to, kay Ma'am Lor Bautista para po sa Kaiser. Okay? Eh, paano may hospitalization? So, meron din tayo sagot dyan. So, on Sun Life, meron po silang 3-in-1. Okay? So, meron siyang life insurance, investment, plus meron ka pang hospitalization or disability. Mahalaga din na meron tayo noon. Okay? So, yun po yung, I think, dalawang component ng investment. Nang pinagandaan mo investment ngayon o yung kinuha mo investment, dapat meron po siya. Okay? E doon, paano naman yung relaxation, recreation, travel, pag retire ka, dito naman sa investment mo, iwaiwalay naman yan, di ba? So, like ako, meron akong 5 investments. So, meron ako sa Co-op, Sun Life, Manulife, meron din tayo sa Manulife. Sa mga kaibigan natin sa Manulife, hello po sa inyo. Another investment, so, real estate, meron din tayo. So, bawat isa po niyan may nakalaan kung para saan ko po gagamitin, okay? Real estate investment natin, I want to travel. Pan-travel ko po yan pagka bebenta ko po yan in 3 years, di ba? Then, pupunta tayo sa US. Hi, Ma'am Mike, I'll go there, okay? Alright, so, yan. So, nasa second level ka na. Pag nag-ipon ka, tapos nag-invest, actually, ganito po siya. Yung ipon mo, pwede mo siyang i-forward sa investment. Alright? So, ang dami naman nating investment na pwedeng gawin, di ba? So, pag nag-ipon ka na, sabi ko nga, ang pag-ipon is just the first stage. Ang talagang next stage niyan, gagamitin mo yung savings mo to earn more money. Okay? Kaya, ang ipon mo po, pinang-invest. Kasi sa mga magre-retire, pag nanatili sa bangko yan, sa bank account, sa jar, sa envelope, sa alkansya, hindi po abot ng retirement. Magagastos nyo, mapapahiram nyo, mapapautang nyo, mapambibili nyo ng mga bagay na gusto nyo. Diba? Ang hirap kasi i-resist pag nakikita mo yung pera mo, diba? So, immediately, kaya nga po ang tawag ko level eh. Pag nag-ipon ka, punta ka sa investment. Alright? And next, yung investment mo, a part of it, pag nag-mature, pwede, you can build your own business. So, kulang din po, sinasabi nila na pag nag-ipon ka, mag-invest, pwede ka na mag-retire. Okay? So, pag nag-ipon ka, nag-invest, pas meron kang business, yun ang level. Next level mo is business. Pwede rin po kayong tumalon from ipon, going here, tapos may certain, baka po, nakaipon ka ng, let's say, 100K. Pwedeng hati, 50 sa business, 50 sa investment. Or while you are saving, dinidiretso mo na sa investment. Okay? So, kagaya kagabi, yung kinotes ko po. So, gusto nila mag-business, kukunin nila yung kanilang puhunan sa savings, sa ipon nila. Alright? So, kasi pag nag-business ka po, at least, pag nag-retire ka, meron kang daily income, may weekly income ka, may monthly income ka, di ba? So, hindi lahat kukunin mo dito. Para mamuhay naman tayo masaya when we retire, di ba? Masarap yun, nagkakape ka sa Starbucks, di ba? Sana that time, pwede na tayo mag-coffee. Masarap yung namamasyal-masyal tayo sa dagat, di ba? May experience natin yung
hindi pa natin na-experience before. At yung business mo naman, dahil maunlad na yan pag nag-retire ka, kasi pag nagsimula ka ngayon, after 5 years, retired ka na, 10 years, so ano na lang yan, dalaw-dalaw ka na lang, may manager ka. Diba? Isn't it amazing? Isn't it nice na pag nag-retire ka, may negosyo ka, hindi dito ka lang sa ipon? Alright? Next level, yung business mo, or from here, tumalong ka dito, o dito, tumalong ka, or dito, tumalong ka dito, o dito, from here, tumalong ka dito. So, ito yung tinatawag nating e-commerce business. So, mag-venture ka na sa e-commerce business. Alright? So, why e-commerce business? Ang e-commerce business po kasi, eventually, pwede mo siya maging passive income. Like, yan, YouTube channel natin, e-courses, na ilalagay natin. Yan, magkakaroon na tayo ng e-courses. Doon sa mga gusto maging speaker, maging coach, and how to use your skills. So, meron tayong e-course for that. For example po, may YouTube channel, yan, maging semi-passive income po yan. Pagdating ng araw, pag retired na ako, kukuha pa rin ako ng dollar, di ba? So, because of my e-commerce. And, aside from that, so, YouTube is in dollar, so, mas malaki ang revenue mo. Okay? So, pwede yung business mo, expand mo siya to e-commerce. Di ba? Pwede eventually, mag-online ka na lang, di ba? Pagka-retire ka na, dahil hindi ka na pwede masyado mapagod, lagay mo na lang sa website mo, yung mga products mo, or services, di ba? So, yan po yung level, tamang paghahanda sa pagre-retiro. By level po siya, alright? So, hindi po tayo natatapos, nagsisimula at natatapos sa pag-iipon. Pag-iipon, investment, with health, hospitalization, meron kang business and meron kang e-commerce. Because sabi ko nga kanina, e-commerce is an internet-based business transaction. At ngayon, 55% ng tao nasa internet. Okay? At pag nag-retire ka 5 years from now, baka 80% lahat ng tao nasa internet na ang laki ng market. You just get your share. Alright? So, yan po ang tamang level ng paghahanda ng pagre-retiro. Mag-ipon, mag-invest with health and business e-commerce. Right? So, if you want further coaching, I can be your mentor. Message mo lang ako, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disonga. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.